Hello, what's up guys? This is Jay Varsilita from Gadget Core Review Pinoy version. Alright, so sa panahon natin ngayon guys, no, marami nang naglalaro ng pickleball. Yung ibang tennis player, yung ibang badminton player, table tennis player, ayan, nag-shift na to a pickleball. Alright, so for me guys, maganda naman yung pickleball kasi nakaka-addict. Alright, so may isa naman tayong paddle na i-review. So na-review na natin yung Nplexi. Alright, ang Nplexi na-review na natin to. Ito yung budget meal na paddle which is napakaganda ng control saka sa power. Then Kamito Alpha, na-review na rin natin. So dito naman tayo sa mga uh, matatawag ba nating high-end. Alright. Ito yung Yola Scorpius 5 ni Anna Bright. Alright. So, first impression ko dito guys, sa looks, sa build niya, napaka-premium niya guys, no? Alright, no? So, hindi siya glossy. Alright. Pakita, hindi siya glossy. Pero premium na premium. Then, sa grit niya guys, no? Hindi siya masyadong gritty compared sa Wika Air, Cypic Triton, and the Kamito Alpha. Pero, this is, I think this paddle is built for power. Alright? Kasi nagamit ko sa ilang tournament din naman, nagamit ko na rin tong Yola. More talaga siya on power. So, if you're the type of player or a pickleball player which is mahilig ka mag-drive, so paminsan-minsan ka lang nagdi-dink, tapos more on smash, highly recommended tong paddle sa inyo guys. So, napakasulit. Alright, then, sa tunog, hindi siya katulad ng yung parang maingay sa court. Katulad ng Kamito Alpha, Cypic Triton, Wika Air na medyo maingay sa court. Ito, ibang tunog niya. So, test natin. Alright. So, ito yung tunog niya, guys. So, malalaman mo talaga, maririnig mo talaga, pag ito yung gagamitin mo sa court, na sobrang lakas mong pumalo or mag-drive ng bola. Kasi, napakalakas niya, guys. Promise. Then, nagamit ko na sa ilang tournament na rin. So, ayun, lumakas yung drive ko. Yung forehand drive, backhand drive. Alright. Pero sa dink, sa control, hindi mo siya maganong ma-spin. For me lang guys, no? Sa mga Yula users dyan, depende na kung ano yung point of view nyo. For me, sa dink, more control spin, mahilig kang mag-spin, ayan, top spin, back chop. For me, hindi siya katulad ng ibang gritty na paddle. Like Kamito, makokontrol mo talaga. Ito, more on power. Pero pag nasanay ka na nito guys, no? Yan. Kasi yung pickleball at the way you play, may malaking tulong talaga yung paddle. Kasi doon mo makokontrol yung bola. See, yun na naman eh. Iko-control tapos power. So may lamang talaga kung may magandang paddle ka during the match. Alright. So, ayun guys, quick review lang to, no? So, for me, first impression ko dito, more on power. Hindi siya konting control, more on power, drive, and smash. Alright guys, no? Then, sinabi ko kanina, masabi kong high-end kasi mas mataas yung presyo do compared sa Kamito and sa Cypic Triton. Alright. So, ito yung ginagamit ni Ben Jans and ni Anna Bright. Alright. So, may maraming model nito. Ito yung Yola Scorpius 5. Right? Napakaganda guys, no? And kung bibili kayo nito guys, no, I highly suggest na lagyan nyo ng edge guard, yung clear, para at least maprotektahan nyo yung
paint niya dito. Yan. Alright. So, maprotektahan nyo guys kasi alam mo naman, pricey. Alright. So, ayan, yun lang guys, no? So, ulitin natin yung tunog niya. So, more on power talaga siya. Yan. Konting palo mo lang dito guys, do sobrang lakas na ng bounce ng bola. Alright. Alright. Okay. So, yun lang guys, no? And then, maraming salamat. Alright. So, ayan, magre-review na naman tayo ng mga bagong paddle if makakabili tayo. Alright. Then, itong N-Flexi, try natin detail na review to. Kasi, for me, highly recommended sa power, sa control, and also sa price niya. Alright. Peace tayo guys, no? And God bless and maraming salamat.